Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Thursday, October 2, 2025. So mining stocks pa rin. Lakas ng ng mining. Ay tumigil sa pag-akyat. Samantalang ibang stocks natin, medyo sideways lang yung galawan, pero ang laki pa rin ng net foreign sale. Kita mo ba? 762.29 million. Ayan. So hirap na hirap yung index natin pag ganyan, di ba? Tignan natin bukas kung talagang net foreign sale. Sinong Pinoy ang sino kaya sa mga Pinoy sumasalo niyan? Laki niya, no? So ilang araw na tayo na halos 1 billion yung lumalabas araw-araw. So dahil diyan, walang sentiment sa ibang stocks natin maliban dito sa mga mining stocks. Tapos nasabayan pa, hindi ba nagkaroon ng shutdown sa government ng US. And then yung prices, mga gold prices is umaakit din siya. Ayan, congrats po ulit dun sa mga ayaw bumitaw, ayaw nang pasakay yung mga mining stocks natin. Okay? So sa global markets, mukhang maganda. Yung opening nila mamaya, mukhang babawi siya. So nakita ko kanina, tapos hindi ko napansin yung Europe sa Asia. So tignan na lang natin siya sa crypto. Yon, nasa 119K na yata, 118K si Bitcoin. So umarangkada din si Bitcoin. Mukhang doon nagpuntahan yung mga traders natin from US naman, or mali mo sa Philippines, iba doon na lang sila nagki-trade kasi nga pangit yung yung galawan ng mga major stocks natin. Pero diretso talaga yung yung galawan ng mga mining stocks natin, no? So ayaw papigil. Okay. So marami dito yung mga nag-trending na stocks natin. Bumabalik yung iba. Halimbawa si Now Corporation, diba? Nanguna dito sa listahan natin. Pero wala dito sa trading stocks kasi nag-spike siya ng 9.21%. So silipin natin kung sa 5-minute chart kung ano ba yan, talagang nag-move for today or isang spike lang nung closing. Pero alam ko mataas to bago mag-pre-close yung market. So meron siyang 421K net foreign buy. Tapos nagbabalik si TAP. Kanina 10% yata ito nung umaga, no? So nag-close siya, verde pa rin naman, 5.04%. Meron siyang 6.06K net foreign buy. Nickel, ayan. So, grabe, no? Nag 8% nung isang araw, tapos another 5.16% for today's trading. Yan. Nasa kanya yung yung volume. And then, meron siyang 5.74 million net foreign buy. Lode, yung backdoor listing stocks natin, meron siyang 8 point, ang tataas ng galawan, 8.47%. And then, meron siyang 29.04 million net foreign sale, OGP, mining stocks ulit. Nag-up pa rin ng 2.02%. Batak na itong mga stocks natin. 3.53 million net foreign buy. And medyo bumabalik din si SCP natin, nag-up ulit. Tapos makiat to, di ba? Nag-up ulit siya ng 4.25%, pero meron siyang 44.03 million net foreign buy. Okay? So 0.23% yung inakyat ng index natin. Ewan ko lang bukas. Parang imposible na mag-spike yung yung blue chip sa blue chip ng mga stocks natin pag ganyan kalalaki yung mga net foreign sell on. Nasabayan pa siguro negative sentiment doon sa Lindol doon sa Cebu, di ba? So grabe yung Lindol, ang daming bahay na na gumuho. So yung tulay, yung pinaka-famous dun sa video ng GMA7, yung nag-sway talaga siya, no? Kitang-kita mo na dumuyan yung yung bridge. Pero malakas siya, no? So most likely hindi, alam ko Japanese daw yung gumawa nun eh. So hindi sa yung mga mali na flood control contractors natin. Okay. So anyway, yun po yung mga movers, mining stocks pa rin. Ayan, disclaimer po sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lamang po. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung anong stocks yung gusto mong bilhin. Pwede pa kayong mabul sa mining stocks o baka huli na, no? Oh, sila na lang kasi yung market dito sa market natin. Okay? And then follow mo din po ako dito sa ating Palabi Trader YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka po sa mga reviews natin, or kung sumo-join ka dito sa trading community naman natin. Okay? So, yung mga nakasubscribe, maraming salamat po dun sa mga usual viewers. So, mahina pa rin yung view natin kasi nga pangit yung majority ng stocks. Company reviews, may nilad. So, meron na tayong, di ba, 15 pesos pinaka-IPO price. Profit or loss sa market, mga sample trades.
basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management natin, and basic learning, mga PSE, stock market studies naman natin. Okay? So sa crypto, follow mo na lang po ako dito sa ating Palabi Trader. Crypto ko to para sa mga play to earn games natin, cryptos. Ayan, wala pa rin tayong bagong upload. Pero dito tayo nakatutok kay probit.com. So andyan yung mga vlogs natin sa kanya. Meron siya kasing mga safe launch na nilalagay doon. Okay. And then sa social media, follow mo lang po ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube, na Facebook account. May pop-up kasi. Ayan, so check mo na lang yan. And then yung ating Facebook page para pilit ka sa mga posts natin. Kung nag-pick yung mga articles natin sa local market, saka natin bubayan niya pag naka full-time vlogger na tayo. Okay, and then tingin tayo dito sa Twitter. Well, hindi ko pa makita yung wala pa yung pinaka-summary ng markets natin, no? So medyo late tingnan natin si Philippine Stock Exchange para meron naman tayo pag-usapan na wala pa rin, no? Ayan, wala pa rin siya. 23 hours ago. So, kahapon pa itong summary na yan. Ayan. So, basahin na lang natin kung ano yung mga na-post natin for today's trading. Ayan. So, ito lang nakita ko kay DE Market Securities. So, ito yung closing ng mga blue chips natin. So, meron tayong, so, very bad, no? 700. Matuloy pa kaya ito na Parang hindi, duda ako dun sa akyat ng index eh. So, lakas kasi ng net foreign sale, 700 million ulit. Buti nga medyo umaano siya, di ba? May mga sumasalo siguro na locals sa market natin kasi naglalabasan yung mga foreign investors. So, ang dami Bagyo, Lindol, tapos yung mga corrupt na mga congressman at saka pati yan sa allegedly, di ba, sa mga senado natin. Okay. So, yung mga losers natin, properties pa rin. So, related kaya sa mga flood control yan. Ayan, SMPH minus 2.18%, Ali minus 1.64%, CNPF minus 1.45%, SCC minus 0.98%. Wala tayong balita sa dividends nito. Pure Gold minus 0.92%. And then sa winners, ayan, first time si SM nakita natin dito, 2.03% si Monde, 1.82%, JT Cap 1.75%, Metrobank 1.59 and LTG, ito marangkal si LTG, 1.05%. Okay? So si Plus andito sa baba, 0.19%. Ayan. So ibang balita, IMI, mukhang i-close niya yung ibang facility niya. Transferred the manufacturing activities of IMI Kuching to its nearby facility in Pingshan, China. Ayan. So nagko-consolidate siya. Manila Water has completed the takeover of the Wawa water supply from its parent firm, Prime Infra Capital. And then, ano ba to? Bank net loans increased 11.2% year over year. Bank loans grew 10.4% year over year. Ayan. So, healthy yung mga bankos natin. Tapos, share buyback, si SMPH, MEG, pati si SMPH nag-share buyback na rin. MEG, Fruits, fruit na ba ito? Costco, OPM, at saka si Ali. Tapos ng alas 11, ang konti lang na post ko eh. Kasi puro mining yung nakikita natin na gumagalaw. So, CNPF, minus 2.5, SMPH talaga, minus 1.31, Pure Gold, minus 1.15. Ayala Corporation, si EC, at saka si SM, yung gumagalaw, mga holding stocks. So, hindi natin makita ngayon yung summary ng market. Ayala Corporation, Base Supermarket Chain, Spinies, o Spinies have entered into partnership to open stores in the Philippines. Okay. Goldman Sachs sees more upside for gold on private interest. Ayan. So, parabolic din yung yung galaw ng panalo yung mga nagtitrade sa gold. Nung alas 2, bago mag-pre-close, SM pa rin yung nangunguna at saka si Ayala Corporation and then Ali SMPH. So property yung tinamaan most likely for today's trading natin. Maynilad, ayan. MYNLD po yung kanyang code, stock code. Maynilad Water Services has reduced the maximum price for its IPO to 15 pesos. So yun na yun, 15 pesos per share. Nung alas 12 bago mag-break time, mas marami yung mapula nung break time pala, first half ng market natin. So Meralco exploring REIT, RCR Emirates shares fell on block sale.
SEC tightening 9-year cap for independent directors, and then IMI consolidated China to cut cost. Ayan. So Asian equities rally for the fourth day with South Korean chip giants leading the charge and amid OpenAI supply deal. Ayan. So isa na yata si ano ang sabi nila si OpenAI na yung isa sa mga most valued companies. Private pa lang siya. So lalo na siguro pag naging ano siya, public. 500 billion na yata yung ano niya yung valuation niya, di ba? So puro AI na yata yung ano, mga magaganap. Ayan. Okay. So tapos sa Maynilad, final offer price 15. Yung galaw natin kahapon, the Bistro Group has been valued at about 8.7 billion after Bounty Fresh owner Tennyson Chen's Inuza Business Holding Incorporated. So nag-acquire siya ng minority stake for 1.9 billion peso. Share buyback, Costco, Fruit, Meg, SMPH at saka si Ali. Ayan. So gawin share buyback ni Ali kahapon yan. Tapos Libistes, 5 billion bid for MVP Bacroas Holdings still in limbo after 16 months. Oo nga, no? Na-hype dati to, di ba? RCI, di ba? Yung ano natin dito last time. Hindi natin alam ko nag-green din si ano yung galaw ni RCI. And then, closing ng US market kagabi, okay din siya. Kahit na may government shutdown. Bitcoin, ayan, tumataas si ano, Bitcoin natin. Okay? So, ito yung sa US market. And patalasas po ulit yung ating Patreon channel, yung mga gusto ng guide sa trading po sa market. So, sali ka lang po dito sa group natin. Okay pa. So, double check na lang. So, balik ulit tayo sa index. Gumaganda yung galaw niya. Ewan ko lang bukas. Baka bukas natin maramdaman yung ano, yung drop nito kung mag-profit taking yung siguro gawa ng mining. So, tumataas yung ano, index natin. So, 6,039.76, 0.23%. Pero, yun nga, hindi ako masyadong kampante sa galaw ng market. Hopefully, hindi tayo mabuhusan for tomorrow's trading natin. Kasi Friday, di ba? And then, ilang araw na, 5 days na yata na umakyat yung mga mining stocks natin. Okay, so ilalagay ko pa rin yung support sa 5,800 at hanggat hindi siguro natin nakikita na medyo maganda yung pasok na foreign buying dito sa market natin. Yan. So downtrend pa rin man yung overall picture at tipid na tipid yung paggalaw ng market natin. Okay? So buti na lang nagbe-build siya gawa ng mga mining stocks. Ayan. So nasa bear side pa rin yung ating pinaka-main na index. Lumalaban ng konti pero downtrend pa rin yung overall picture ng MACD formation natin. Okay, hopefully di trap si na mining stocks kasi sumasabay naman sila sa ano sa galaw ng global prices ng gold. Ayan, so tingin na tayo dito sa mga winners sa market, Now Corporation. So silipin natin 'yan. Okay, hindi siya nag-close the gap no. 9.21% si Lode. Okay, nag-bounce na. May gap. So baka yun na 'yon. 8.47% up si Bank of Commerce. Ba, umakyat 8%. Laki Tapos si Manila Mining, pa-breakout. Nakabalik na siya, oh. Oh, laya na yung mga medyo naipit dito sa bandang taas. So 7.04%. Nickel, ito yung panalo. Additional, parang mega wide yung ano, itsura niya. So additional, parabolic na rin. 5.16%, 5.74 million net foreign buy. Si TAP, nabuhay, pero medyo nauntog. Tingnan natin kung may follow-up bukas. 5.04%. Si SCP, 4.25 ba? So, nandun na sa resistance na pinag-usapan natin kahapon. Byte-rich, walang volume. Si PSE, may volume si PSE. Tapos sino pa yung may volume dito? 80. Atlas Mining pa rin, 2.66%. And then, lastly, SM, 2.03%. Breakout pala si SM natin. Okay, so tingin tayo dito sa losers. Si Cole, okay, trap na. Naging trap na si call natin. 8% si Aslag, laki na drop 7% pero walang volume. Si PD, yung mga penny stocks yata to. Walang volume yung mga nag-drop Birit, ayan, so pa-lower low pa rin siya. Minus 3.3%, parang hindi pa tapos. And lastly, si Bell.
minus 2.52%. Ayan. So, hindi pa sinusundo yung mga naiwan dito sa bandang 1.9. Okay. So, yun po yung galawan ng markets natin. Ang hirap naman sumakay sa mining stocks. Ang tataas na ng mga galawan po nila. Okay. So, tingin tayo dito sa US. Asan na yung nawala na yung network natin. Ayan. So, lumabas. Okay. So, S&P futures 0.16%. Dow futures negative 0.07 pero mukhang okay naman mamaya. Nasdaq futures 0.36%. So sa Europe, berde lahat, malakas lahat sa Europe stocks. And then sa Asia market, halos lahat din. Majority is berde. Okay. So maganda yung galawan sa global markets. And then crypto natin, 118K na. Ayan. So ang tatas ulit ng galaw, no? Si Dodge, up ulit ng 6%. Tapos si Bitcoin, 118K na. Ethereum, 4.3K. So tigto 2%. XRP, 2.98. BNB, 1,039. Si Sol, 225 and 0.25 si Dogecoin natin. Yes. Panalo yung mga cryptos natin. Okay. So yun po yung galawan and review ulit natin yung mga nagtataasan na mining stocks natin. Okay, so unahin natin yung pinakauna dito sa mga movers natin. So si Now Corporation nag-bounce. Tama-tama ba to sa Fibonacci level natin? Wala mo tayong nakitang balita. So ang Fibonacci level pa niya is 0.73 pero nauna na nag-bounce yung price action. So nag-bounce. Okay, meron siyang temporary support dito sa around, tama ba yung drawing natin? Okay. So anyway, sundan na lang natin yung drawing niya. Around 0.75. So ang next na resistance, kung merong bounce pa bukas, is dito naman sa around 0.93. Lakas din ng niya, ng bounce. So padiretso na saan to, pero bigla na bounce. And so mas maganda makita bukas kung may breakout dito sa around 0.86 para bumalik yung sentiment nitong si Now Corporation. May balita ba ulit? Parang wala naman eh. So, tingnan natin kung price action lang to bukas. Ayan, pababa yung RSI at saka MACD formation niya. Pero may malakas na bounce. 0.83 yung closing price and 9.21%. So, meron siyang 421.6K net foreign buy. Tingnan natin sa 5-minute chart kung binombo lang to o hindi, normal yung normal naman yung galaw niya. Okay, so maraming nag-trade dito kay Now Corporation natin. Okay, next, si Top, nabuhay na kaya to o ano lang to? Dead cut bounce yung galawan niya. Oops, nagkamali tayo ng pindot. Ayan, so balik natin dito. And then type natin si Top. Okay, so ganda sana kung nag-close siya ng no? Dito sa MA20. Okay. So hindi pa naman conclusive yung niya. Ito lang yung pinaka-trend niya. Ayan. So diyan siya nagkaroon na resistance. Tingnan natin kung yan ba talaga. So mababago tong channel natin na to bukas kapag meron siyang breakout dito sa mga 1.5. So magiging sideways or baka nga mag-retest pa tayo dito ulit sa 1.8K kapag nakalampas tayo bukas sa 1.5. Hopefully makalampas si top natin. So, yung RSI niya, nagda-try na mag-recover dito sa RSI 50. Hindi pa ganun ka-bullish yung itsura ng MACD formation pero parang meron siyang double bottom na pinapakita. Ayan. So, okay na rin. Maganda yung galaw niya. So, 1.46 yung close, 5.04%, and meron siyang 6.06K net foreign buy. Okay. So, hopefully bukas may follow-up si Top. Next, si Nickel. Ito, galawang Megawide. Nakalimutan natin si Megawide. Saglit. Silipin ko lang Kasi ito yung dire-diretso last time eh. Ano ba nangyari sa kanya? Okay. O, nag-bounce na pala siya after ng malakas na pullback niya. Okay, balik tayo kay Nickel. So, diretso. Parabolic yung yung galaw na ito So, gamitan natin ng trend base. Pwede ba to? Trend base Fibonacci o trend channel? Parang hindi pwede ang trend base sa Fibonacci. O, meron siyang malakas na trading channel. Ayan. So, trading channel lang. Mas madali makita yung
Yung galaw niya, ayan. Tapos, ang pinaka-resistance niya, tingnan natin kung meron dito sa bandang kaliwa, 4. Ayun, sakto. Meron siya dito. Okay, so meron pa pwedeng akyatin si Nickel. Hopefully, hindi profit taking bukas kasi lumalakas yung volume niya. Oh. Laki ng volume niya ngayon, 93 million. Nag-close siya 3.87, 5.16%, 5 million net foreign buy. Support is medyo malalim yung support niya, no? Nandito sa around 3.57. Okay? So meron pa. Pwede pa kasi hindi pa masyadong overbought yung ano niya eh. Pero kahit yung iba na overbought na mining stocks, umakyat pa rin naman. Ayan. So RSI, sakto pala maliit na overbought. RSI 70.58. And then, bullish din yung ano niya, MACD formation. Okay, saktong-sakto sa trading channel si Nickel. O meron siyang pakonting shake out dito, pero umakyat pa rin yung price. Uptrend pa rin yung price action niya. Okay, congrats. Next, si idol natin, si Lode. Meron na naman bang balita sa backdoor listing natin? Pero parang meron siyang malaking channel, oh. Ayan, oh. Yun. So, sakto pala yung Dow G niya kahapon. O kung ito susundan natin, malaki yung potential ni Lodi natin. Okay. Kailangan makabalik tayo dito sa MA20 para ito yung trading channel natin sa kanya. Ayan, may volume ulit. Kahit pa paano to 2 million. So maganda makita bukas yung galawan ng mga mining stocks natin or itong mga trending stocks. Kasi curious din ako kasi 700 billion net foreign sell pero namamayagpag yung ibang stocks natin. So 8 nag-close 0.64, 8.47% and 29.04K net foreign sell. Okay, so nagtatry na mag-recover yung MACD formation din niya. Laki ng trading channel natin kay Lode. Next, another mining stocks, OGP. So to panalo. So tinalo na ba niya si EPX? Nagpo-pullback ba si EPX natin? Hindi siya trending. Mataas pa rin si EPX. Oh. Okay, so anyway, OGP, tingnan natin bukas. Overbought pero hindi naman ganun ka-exaggerate yung pagka-overbought. Kaya lang yung price action niya parabolic na talaga. Ilan na to? 120% na yata to eh. Ayan 121% panalo. Yung mga long-term holders na sa kanya, ayaw nang pasakay. Parabolic na yung price action. So maganda kasi sa kanya, wala resistance dito sa bandang taas. Ayan. So ito yung pinaka-support and wala tayo resistance. Kailang overbought na. Kailang umakit pa rin, di ba? So not necessarily pag overbought, babagsak na, no? So hindi naman. Ayan. So diretso yung galaw ng mining natin. So nag-close siya 27.8. Mukhang meron pa eh. So 2.02% kasi malakas din volume niya eh. 16 million and 3.53 million net foreign buy. And then lastly, nagbabalik si SCP. Okay. Ayun talagang binalikan yung resistance area na untok siya ng konti. So bukas natin malalaman kung babalik siya dito sa MA20. Okay, so ito range natin kapag hindi tayo nauntok tayo bukas dito. Pero parang gusto din naman niya, no? Kasi malakas din yung volume niya, 104 million. Meron din. May volume, okay. Bakit malakas yung net foreign sell minus 44 million. So 16.68, 4.25% up, bullish. Yung RSI nag-rebound sa 50. Hindi pa nakaka-recover yung MACD formation natin. Okay, so deciding factor talaga yung bukas kung profit taking ba yung mangyari dito sa markets po natin. Okay, so balik tayo dito sa PSE. Okay, wala pa rin galaw yung majority ng mga stocks, puro mining lang yung gumagalaw at medyo nakakatakot pa rin yung net foreign sell natin, malakas pa rin eh. So, kailangan ng double bottom dito sa bandang baba para makita natin kung matatag talaga to. Tapos wala rin kasing net foreign buy pa. Wala pa. So,
Ingat na lang tayo for the coming few days pa kung wala pa rin net foreign buy si TSE po natin. Okay? So yun na lang muna yung ating review. As usual, bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palami Trader na YouTube channel. Join sa group guys. Kung gusto mo, tama-tama start the month. Crypto ko to para sa mga cryptos. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.